unforgettable for you? Alam ko kay Zian. Powerful. Charot. Sa kanya, yes. Powerful. Go, Kim. Ako, siguro may sinabi ako doon na sana ganun din ako magmahal, yung hindi madamot. Yun. Ganun. Yun. Realization na pala ng character mo to. Oo, ganun. hindi madamot. Huwag maging madamot. Ganun. Sa pag-ibig. Sa pag-ibig. Pero talaga you work in the networking business here. Opo. Successful po kasi ako dati, tapos naging hindi. Powerful na lang. Successful siya nung high school siya, tapos nung hindi siya nag-college, so nagpaka-powerful na lang siya. Yun. Kasi ganda nung scene na yun. Ang gusto kong eksena, kaso hindi ko na lang sasabihin yung lines kasi baka mag-preempt. Sabihin ko na lang yung scene is yung nakuna namin nung nag-confrontation kami ni Kim. Tapos naparealize ko sa kanya na kung ano siya ngayon. Yung na-realize niya na parang ito yung ginagawa niya sa buhay niya, ito yung pananaw niya sa pag-ibig, ganito siya umibig ng tao, kaya siya mag-isa. Yung pinaka-paborito ko. Yes, may iba kasi talagang tao na hindi nila iniisip yung nararamdaman ng ibang tao sa paligid nila. Ay, yung makasarili. Grabe siya. Pero yun yung makasarili. Oo, yun. So talaga medyo makasariling character ni Kim. Oo, siya lang naman, hindi naman ako. Si lang, Anya. Si Anya. Oh my character, si Anya. Okay. Mami Jo? If you are to describe Director Neto Downes. First time ba? Opo, first time. Pero nakasama namin siya before sa Bakit Hindi Ka Crush as script con. Wow, script continuity. Okay daw, this time. Ano yung, if you are to describe Director Neto Downes style of directing compared to other, if you are to describe lang, not compare. You know, si Director Net, she's very, nung una ko pa lang siyang nakita a couple of years ago, nakita ko na sobrang siyang artistic na tao. Nagsusulat siya palagi. And now that she's directing, ang gusto niya lang palagi is kung ano yung meron ka, yun lang yung bibigay mo, nothing more, nothing less. So very, kung ito lang iluwas, hanggang dyan lang talaga. Huwag natin pilitin. At basta as natural as possible. Pag sumobra, kinakat niya, parang gano'n. Nakikita niya, parang ako gusto ko minsan mag-joke. Komodo. Huwag ka na mag-joke. Huwag ka na mag-joke. Tanggalin mo na yan. So, ganun yung pag sumusobra, siguro yun yung isa sa mga napakagaling sa kanya is kuha niya kung paano mo sasabihin yun as yourself. Kaya pala natural lang lumalabas sa mga character sa serye niya tsaka sa movie niya, ano? Yes. Kasi pag in-over mo, hindi na natural nga. Okay. Kim? Ako si Director Net, lang siya, giddy lang siya, laugh lang siya ng laugh sa set. Hindi na nagdidirect? Charot lang. Mabuhay. Sorry. God bless you. Tawa lang siya, masayahin lang siya, kahit everyday siya nag-work. Kasi sa dami namin, True. hindi mo makikita sa kanya pagod siya. And the way she directs, parang gusto niya natural lang. Oo. Ayaw niya masyadong nagre-rehearse. Parang pag kaya niya na yan, di ba? Okay, take na. Kung ano yung mas natural, yun yung gusto niya. Ay, sorry. Tapos napansin ko kay Director Net, lahat ng mga eksena or mga sinusulat niya, parang pag ini-explain niya sa amin, parang nangyari na sa kanya. Oo. So makikita mo sa mata niya na nangyari na yun. Ang nagkikwento lang ng isang nangyari sa buhay niya tapos ibabato niya sa inyo. Or parang gano'n, yung kung binabasa niya yung script, parang ganito kasi yun eh. Di ba? Di ba? Who did you work with the first time in this movie? Sino una nakatrabaho? Sino yung Una naka-eksena? Naka-eksena. Ka-eksena o katrabaho? Katrabaho. Okay. Si Kim, si Anya na kaagad. Di naman Anya na kaagad yung first shooting day natin. Oh, probably she meant sa mga first time with Chris. Ay, sorry. First time, actually lahat sila first time. With Miss Chris, first time ko siyang makaharap-harapan. Ayun, nag-eksena sila, pawis na pawis siya. Yung eksena sa trailer? Oo, hindi naman mainit. Sabi ni Ate Chris, Kim, bakit siya pawis na pawis? Siguro tense siya.